Hosea, napantayo dyan Hosea, chapter 8. Ito yung tema tayo tatang tapang and yaman kami kanagay na high schoolers. Pati tayo ng tema na nagay na high schoolers. May isa. High schoolers, raise your hand. Mga bisita natin. Yaman kami, team may kayo, high schoolers. Let us read chapter 8, iti libro, iti Hosea, beginning verse 1 up until verse 14. Let us read it all together, go. Speak the trumpet to thy mouth, he shall come as an eagle against the house of the Lord, because they have transgressed my covenant and trespassed against my law. Israel shall cry unto me, my God, we know thee. Israel hath cast off the thing that is good. The enemy shall pursue him. They have set up kings, but not by me, and they have made princes, and I knew it not. Of their silver and their gold they made their idols, and they made to be cut off. They Samaria, they cast off. My anger is kindled against them. How long will it hear the name of innocency? For from Israel was it also, the woman made it, therefore it is not God. But the cup of Samaria shall be broken in pieces. For they have sown the wheat, and they shall whip the whirlwind. It shall not stop, the mouth shall yield no meal. If so it yield, the strangers shall swallow it up. Israel is swallowed up, now they shall be among the Gentiles, as the reason where it is no pressure. They are gone up to Assyria, wild as alone by himself. Ephraim hath hired lovers, yet they have hired among the nations. How will I gather them? They shall sorrow a little, or burden of the kings of princes. Because Ephraim hath made many altars to sin, altars shall be unto him to sin. I have written in him the great things of my law, but they were counted as strangers. He sacrificed first for the sacrifices of mine offering and iniquity, but the Lord accepted him now. Now will he remember the iniquity and visit their sins. They shall return to Egypt. Israel hath forgotten his maker and building temples in Judah, hath multiplied fenced cities, and I will set the fire upon cities, and it shall devour the palaces of the Lord. Niya po Diyos, itinadayawan, magpapalit kayo ang once again, good morning. My time is almost 11:45, and I will finish the message by 12:15, so don't you worry. Okay, so iti-title, iti-mensahe tayo, but nahala iti the whole book, or the whole chapter actually, but mainly iti verse 11, unana, because Ephraim hath made many altars to sin, altars shall be unto him to sin. So dito iti title, iti message tayo ta, altars of sin. Altars of sin. Makita tayo iti daytoy nga impormasyon nga entered ni Prophet Hosea nga dagitoy dang katao kat kunada ijay verse 2, my God, we know thee. So dagitoy dang katao kantamod ka talaga nga nalipatan ni Apo Dios. Ang amumi ni Apo Dios kunada. Ag you offer kami kini Apo Dios. In fact, nagaramid da iti buildings para kini Apo Dios. So kadawyan mo lang, iti amin kasimbahan tata, agaramid na iti building para kiniapo Diyos, ang igod na iti offering para kiniapo Diyos, ang kararag na kiniapo Diyos. But then, iti accusations ni Apo Diyos kinyada that God does not know them. Ang payaya because their altars was built because of sin. So tayo makita dito ay iti may sa kadageda nasakit. Well, prophecy, we know mensahe ni Hosea kadagitoy na nakatao. And ni Hosea at may sa kadageda propeta that lead coincide or prophesied coincide with Isaiah. So the Isaiah kini Micah, they are prophesying ijay Judah, especially particularly iti southern kingdom. While ni Hosea at agprophesy ijay Northern Kingdom or Israel. So diay iti na idumanda. While ijay Southern Kingdom, iti prophet ijay ni
Isaiah, isuna kat naka-sentro iti focus iti mensahe ijay Jerusalem, wenno ijay palasyo mismo. Kat ni Micah kat dito'y suburbs from Jerusalem ingana ijay boundary iti Samaria. So napan ko in research daytoy kat nakita nga iti boundary iti Galilee kat iti Samaria kat around 170 kilometers. So naapay nga very important daytoy because may sa kadagay da putot wenno anak ni Hosea kat tinagana kat Jezreel. And Jezreel Valley in the Old Testament is also called the Valley of Megiddo in our time. And the Valley of Megiddo is the place where the last battle will be fought. And that is called Armageddon. So jay span nga kalawa iti 170 kilometers manipod ditoy enggana ijay La Union. San Fernando, La Union, that's almost 170 kilometers. Kung kasta iti kalawa iti lugar nga maknuan iti tattao nga matay in the last battle. Because in the valley of Jezreel, ijemot lang nga in judge niya po Diyos ni King Jehu. Kung lumalagip yun ni King Jehu, isunay ito'y iti-ari nga nang end iti dictatorship ni King Ahab. Isu iti inanintaran ni Elijah kumangam tin baon ni Elijah at ni Elisha ngam gaputa busy ni Elisha tin bauna kat one of the prophets may sa kadagay ti Trinita, or in other words one of the Bible students. Isu tinang anoint ni Jehu nga isu ti sumarunong nga ari ngam bago magbalin isu nang ari kat ikadeng na iti judgment iti pamilya ni Ahab. Si sumanipot kini Jehu ingana jay ito ikupat nga ari that ruled from the line of Jehu kat ni Jeroboam II. Because ni Jeroboam II isuna iti longest reigning king iti Israel or the northern kingdom. Isuda ito iti ari iti agpropropesy ni Hosea. So tapno masurutan tayo iti pakahistoryaan ni Jeroboam kat nalaing nga political leader. He is actually a fighter and he was fighting or he is fighting iti Syria. Isu nga na-claim na iti portion iti Damascus, iti portion iti Syria as part iti ili nga Israel. Isu nga during the reign of Jeroboam, Israel is at its peak. Kabaknanan nga ili, kalawaan nga ili, mightiest army during his time. Yet, pinatakder niya po Diyos ni Hosea na mangbagbaga ka na ito'y nga tao that there is something wrong in them. And one of their sins is this, they have contaminated their altars. So dahito iti may sanga banag, kasapay kumatabantayan tayo, saan nga gagapo, tatakil iti simbahan tayo, saan nga gapo, tamayat iti offering tayo, saan nga gapo, taawan iti problema tayo, that we can claim that God is blessing us. That is not the measure of blessing. Though some churches and some believers see it that way. But in here, saan nga diyan? Actually, nakalkaldang itinapasama kini Hosea. I told you before that Hosea is the bravest among the prophets. The strongest, that is Jeremiah. The most wise, that is Isaiah. The most influential, that is Daniel. And the most rebellious, that is Jonah. Ngayon kada dito'y mga propeta, iti katurudan kinyada awan sa bali, ito saan nga ni Hosea, ako yaya imbagan niya po Diyos, nga isunat at mga asawa, ngayon ti asawaan natin may sanga, harlot at tinagan nga Gomer is associated with harlotry. Or it is described na itibiyag iti may sanga babae kat isuna kat puro. And lo and behold, agkaroon da ti anak, ngum dagay da anak da speak something that is not pleasant.
The word garud nga Jezreel means God is scattered. Isu nga Jezreel Valley, ijay nga na-scatter, iti pamilya kan iti bagi ni Jehu when God judges him. Iti luruhama, kunanay jay babae nga anak na, kat iti kayat na nasawan, kat I have removed my compassion. And then the word luami, you are not my people. Agason may data, ibagan niya pag yung kamang asawa, ngam ti asawa, kat may sanga, harot. Agkaanak kayo, ngam iti anak yo, it symbolizes the tragedy that will befall these people. Nung tatada kat aday ti may sanga missionary, when aday ti pastor na maawagan lang serbikin niya po Diyos, kat ti may baga, kat isutin na ramidan na ito, ibaga ka na kayo, handa na kayat na sumurot, apay aya nakababay. And yet, tinakita ni Hosea, how I wish, kasi kumatiarin nga preachers and missionaries, it is not what the people say, but it is about what God says. Tata, daksanggasat, katibirbirukan, iti pastors, missionaries, and preachers, iti dayaw na ito, iti tatao, iti palakpak, iti tatao, iti popularity, iti birbirukan da, saanan, gano'n niya, iti kandang niya. So today, be careful. You might have built that altar, but that altar is sinful in the sight of God. Dalang iti talo nga puntos nga kayat kong ibingay, because iti daytoy kunana ditoy agbalin nga trampita daytoy nga minsay tin ka kasla nga eagle kunana ijay haan nga sikrito maiwaragawag daytoy kan mayari daytoy iti maysa nga eagle nga makita no tumayab kay bagang kadagitida nga katao, they have transgressed my covenant and trespass against my law. Inyet na gito nga katao sa kunada, ang amumin niya po Diyos, sa amin nga nalipag at iso na, amumin niya ang basbasol, dahitoy, iti makikita tayo, haan tayo, nga makita nga basbasol tayo, iti pagkaroon tayo, ang daydayo tayo tinako Diyos, araramiso tayo iti kinapudno, but actually we have contaminated His altar. The first point is this, vision is empty. Also in this book, makita tayo importante iti vision para kini Apo Diyos nga isu iti baga ni Hosea kada iti nga katao. And the accusations of God is this, na wala na yung vision nila, naging bulag na sila. Did they become blind? Literally, no! Pero jay makikita da, makita yung kadagito nga bersikulo, anya iti kunana jay, nagbalinda nga nabanlegi kunak karon, it was the most perfect environment kumak during the reign of Jeroboam. They have a great leader, a political leader. They have an undefeated army. Their economy was great. And these people are offering to their gods money. Yung problema, saan nga di pagayatan niya ako Diyos Kristo? So dagito'y na itibanag na makita tayo. Kaya because they have empty vision. At nangyayari itong empty vision na ito, na tinawag ko or inilagay ko doon sa ating page, I call it delusional. Diyan ay awan titurong na nga panagserbi kanya po Diyos kung panagplano. Diyan kung kuna tayo ka, uway nasti, bahala na, ada ato no ada, may involved ato no umay kitsimpo, agsubliya to kanya po Diyos, no talaga nga agsubliya, and yet, God is calling us each and every moment in our life. But we do not respond. So kung naawatan nyo dyan, lesson tayo tayo, niya tikayat nga sa un, iti relationship, it is between the son and the father. That is a kind of relation. There is an authority and there is what we call subject. The subject must obey the authority. But these people, hindi yun ang nakita nila.
Kunana kay verse 3, Israel had cast off the thing that is good. So kung ano yung maganda, hindi yun ang kanilang ginagawa. Yung maganda sa paningin ng Panginoon, hindi yun ang nakita nila. Yung nakita nila, yung maganda sa kanilang paningin. Their vision becomes empty because it is devoid of anything that is holy, anything that is godly, and anything that is righteous. Sabi sa verse 4, they have set up kings, but not by me. They have made princes, and I knew it not. Of their silver and their gold, they made them idols. They may be cut off. Grabe na dito. Nung kita nila yung kakabsat, at na nagpaisutiyari da, ngum saan na dageda kipinilig. Because in the first chapter of this book, makita natin dito, sabi dito sa first verse, the word of the Lord that came unto Isaiah, the son of Beeri, in the days of Hosea, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. Sino ba ang mga haring ito? They are kings of the southern kingdom. Hangay isutin usar ni Hosea, wino'y palubos niya po Diyos, no sa rin ni Hosea, na basis tapno i-trace na, iti ring of kings during the time of Isaiah's prophecy. Kapayaya, because ni Jeroboam the two, at dahil ni Jeroboam the first. Kat ni Jeroboam the first, may isang servant during the time of Solomon, ngam nagbalit nga ari na ito'y gaputan na split garot ti Israel. It was divided into two, southern kingdom and the northern kingdom. The northern kingdom set up their worship place in a place called Shiloh, and then later on in Samaria, while Judah maintained their worship place in Jerusalem. Isuda ito'y dati akusasyon niya po Diyos, at dati ari da, nung saan ko nga tinatakbo. So mga kanayan ko ay pagpagkakada kayo, whether you are member of the church or not, you must know the man is standing behind the pulpit. Is he really the man of God? Because if he is the man of God, he will preach the truth no matter how it hurts. Because it is not the feeling of the people that is important, it is the feeling of God that is important. Kaya sabi ko sa inyo, God is talking to us in two forms, either in prose or poetry. At ganyan ang delivery ng salita ng Panginoon dito po sa kanyang aklat sa Bible. When we see prose, He is talking to our minds. How do we think about Him? Or what God thinks about us? When we say prose, it is how He feels about us, how He feels about Him. Wala pong kanya emotion na pagsilbi sa Panginoon. Huwag po tayong maging empty sa ating vision. Dapat yung vision natin naka-align sa vision ng Panginoon. Kasi sabi niya dito, yung kanilang kayamanan, ginawa nila yan para sa mga idols. Sabi doon sa verse 5, the cup of Samaria had cast thee off. My anger is kindled against them. How long will it be ere they attain to innocency? Kailan kaya sila maging inosente sa paningin ng Panginoon? Pero hindi nila yun nakikita. Ang tingin nila sa kanilang sarili, they are innocent before God, but God is actually nagdidiri na sa kanila. How about us? Do you have your own altar? Ano yung altar mo? Karamihan yung altar natin, yung ating opisina, yung altar natin, yung ating mga alaga, yung altar natin, yung ating pamilya, yung altar natin, yung ating career, yung altar natin, yung ating pang-araw-araw na binibigyan ng priority. God is no longer part of our altar. Today, can we say, God, help me, that I will restore back the right altar. Give me the right vision. Kasi yung pangalawa dito, anong sabi ng Panginoon? The enemy shall pursue him. Sabi pa doon sa verse 3, paulit-ulit ito eh. Nung kita nyo the implication na dito eh, this scenario is being repeated 3 times. Iti dito nga chapter.
You see? Second is, they will be vanquished by the enemy. First is, vision is empty. Second is, vanquished by the enemy. Ibig sabihin yan, kung yung first point is delusional, second point is, they are defeated. No matter what you do, you sold all everything you have, wala rin silbi. So ako na ni Solomon, all is vanity. You see? The man who is called wise, yet at the end of his life, everything is vanity. Nagito'y dahil, di ba pasama kakunanay jay. For from Israel was it also, the workman made it, therefore it is not God, but the cup of Samaria shall be broken in pieces. Yung mga altar nila, yung mga ginawa nilang priority, yung ginawa nilang mas importante kisa sa akin, it will be broken, it will be vanquished by the enemy, it will be trodden in pieces. Yun ang judgment ng Diyos. At yun din ang judgment sa atin. Kaya mag-ingat tayo. Hindi dahilan, hindi tayo eksepto dito. Lumititaw nga rin katagid lanay. Kung na tayo ma-safe tayo, di ba dito yung tinasumahan si the false prophets? And the real prophets of God. While na ito yung false prophets, they are preaching peace. They are preaching victory. Gusto ka din aramidan tako. Nung kada ito yung mga pudno, mga propita ni Apo Diyos, they are preaching the negative things and they do not want to. Kaya the Lord nga rin danggan, diya dati asukan na pinsangi, diya makapakayayo, diya mga, diya mga apresyar, ikitaw, rin sa aming studyar, aramidan na, ma-apresyar na. And that is what is prevalent today. Paminsan ka lang pakita, kahit mo pa lang ma-appreciate, nung tupad yung kang kanayon dito at ma-review, how much more ka na tayo masag paminsan. Kasi ingkatang niya po Diyos, because your altar is built in sin, I surely assured you that you will be vanquished by the enemy. Israel is swallowed up. Now shall they be among the Gentiles as a vessel wherein is no pleasure. Kaya nga sila ang nahunay. They were scattered or they were exiled 150 years earlier than Judah. At sabi ng Panginoon, para kayong isang vessel. Alam niyo yung vessel? Isang container. Isang bagay na mahalaga pero walang pleasure na gamitin. Hindi ka masisiyahan para gamitin ka. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kaya tanungin mo sa atin, tanungin natin sa ating sarili, pag umaawit ka ba, nasisiyahan ng Panginoon? Pag na-involve ka ba sa ministry, is God pleased? Kasi sabi rito there is no pleasure in them. At ito ang matindi. Ay, ipagsiksikan natin ang ating sarili para magsilbi sa Panginoon. Pag merong kakumpetensya ang Diyos, He is not pleased in us. Dapat siya pa rin ang naulong. Sabi rito, for they are gone up to Assyria, and one was alone by himself. Ephraim hath hired lovers. Yan ang accusations ng Panginoon. Yung kanilang kaaway mismo, ginawa nilang ehemplo, ginawa nilang example kung paano sila mag-worship. At napag-aralan natin doon sa aklat ng mga hari, na may hari doon na kinupya yung altar mismo ng mga Syrian, at yun ang kanyang dinala at ginawa, at doon sila nagsamba, at yung mga tao ay sumunod. Bakit po ba? Wala na silang takot sa Panginoon, nakalimutan nila ang kanilang covenant sa Panginoon, hindi na sila nakikinig sa mga real prophets ng Panginoon. Ano ang nakikita nila? Kung ano ang maibibigay ng hari. Kung ano ang benepisyo na ibibigay ng politiko, yun, nagyayda, iti pangpangruna, iti mga ibagbagang at Kristiyano kanta.
Actually, if I will see that trend, that's where we are going. Because more and more Baptist believers are becoming political in their outlook rather than spiritual. Kung ano ang makapakilabangan, kung sino ang makapagbibigay, doon ako. Hindi po ganyan. Amen? So vision is empty, delusional, vanquished by enemy, defeat. At yung pangatlo, na ito'y pangit na mapasama. Violent environment. Kumbaga, it is likened to anarchy. Patayan dito, patayan doon, robbery dyan, robbery dito, rape dyan, rape doon. And we are going to that kind of scenario. Dahil mo, anong nangyayari ngayon? Mas may right yung drug lords. Yun ang pinapaniwalaan ngayon. Wala na. And that is the trend. The government is not becoming healthy, it is becoming worse and worse. Saan tayo magtitiwala? Walang iba kundi sa Panginoon. Kasi nung kita nila ito'y, kulala nito'y, yeah, though they have hired among the nations, now will I gather them, and they shall sorrow a little for the burden of the king of the princes. Why? Because Ephraim hath made many altars to sin. Altars shall be unto him to sin. Yun yung kanilang prioridad. Hindi na yung altar ng Panginoon, kundi kung ano yung komportable sa kanila, kung ano yung mas madali sa kanila. Kaya nga yung service ngayon ay padalian. Kaya mapanak yung church no nagpasok ni Sunday School, mapanak yung church no malumlahanan. Ano tayo sa church nga want the afternoon service na? Ano tayo di church nga want the prayer meeting na? Ano di church na nga want the Bible study na? But they call themselves a church! That is not the scriptural or biblical church. Because the commission given by the Lord Jesus Christ or by God in the book of Matthew is still prevailing even until today. Pagyaman kami, kada kayo nga bisita, kada kayo di pamanaglag. Kada ito'y na church. Kada ibibiyag ni Pailayon, diyan ko na diyan, go! There is a command to go. And there is a command to share. There is a command to preach. There is a command for us to live out God's word in our life. And if you are a believer and these are not happening in you, because you have built an altar of sin in you. Ano ang resulta niyan? Sabi ko dito, I have written to him the breathings of my law, but they were counted as strings in stambilia. Pinanagipak isuda ako ng niya po Diyos. May papan itilintag na dapat na kasurutan ng kunada. Ay! Ano laming dahil pa? They sacrifice flesh for the sacrifices of mine offerings and eat it. But the Lord accepted them not, nor will he remember their iniquity. No, now will he remember their iniquity and visit their sins. They shall return to Egypt. What is Egypt? It is actually a violent environment. It is a sinful environment where God's grace and mercy cannot reach. Ay sabi niya, get out from Egypt. Ngayon, ano sabi niya sa church? Get out from the influence of Babylon. Napakalaki po ng influensya ng Babylon. Mystery religion sa church ng Panginoon. Kaya iyan ang sinasabi niya doon sa aklat ng Revelation, get out from them. Get out from any influence
so that you will be likened unto a bride that is pure, that is a virgin, ready for the coming groom. Dito kumain tari gagay, iti may nga believer, iti may nga namati ka na tayo. Saan nga di violent environment, nudi ka di environment nga mapagpadayawan niya po Diyos, makapagserbi ka kiniya po Diyos, isuwa ka na yan kung ipagbaga ka na kayo, if you will finish your studies and you will try to look for a job, go and look for a job na hindi ka malalayo sa simbahan kung saan ikaw ay makapagsilbi at kapag ministry sa Panginoon. Amen! Nagtati ko na, kini Jamie. Ado tiyo for the Manila lang ko na i-consider mo the church. Payaya, kitaan niyo, ni Faith. I cannot blame her. Ako na nabilaan, pasit lang paso, maka-experience yan lang, kanong pumasatin ba, ang subliyak kumot lang, nag-eskwila. Nung naman nakigimong iso na, ang gimgimong dangagpay, so nung magbibuya na ti television. Tadjay mensahe, it's a recorded message in the television. What had become of Baptists today? They have no difference than ang dating daan, ang tamang daan, at ang KOGC. They sit down and they watch television and they listen to their preachers. The preacher is far away. That was never the purpose of God. Wala bang men na tatayo sa church? Wala bang men na tatayo sa likod ng pulpito para makapag-preach? Ito ang mahirap na nangyayari. We are in this trend today, and many pastors are accepting it. Why? Because the Word of God is very far away from you. Ano ang mangyayari? Kung delusional yung first point, kung defeat yung third point, yung pangatlo dito is distraction. Distraction. Hindi lang isang pastor, hindi lang dalawang pastor, tatlong pastor of my senior ang nakapagsabi sa akin, pambihira Brad, napakalaki ng naging epekto ng COVID kung saan kami nag-worship sa pamamagitan lang ng online o kaya Zoom. Tatakot, binmaba iti attendance, binmaba iti offering, awanan ti main-involved. You see? And yet, still, we want to follow that path. Serving and worship is always physical. Amen? Amen. But we want to make it easy. Pambira, paano kaya? Kung tatayo ako rito at magpipreach sa inyo, walang mga tao nakaupo, andun kayo sa bahay ninyo, andun kayo sa kulungan ng alaga ninyo, andun kayo sa garden ninyo, pagkatapos dala-dala niyo yung cellphone, kunyari, nakikinig kayo, pero yun pala, may kakwento kayo mga tao, yung iba pala nagkakape. Do you want the kind of worship to be that type? Altars of sin. So, sapay ko na, katikaralag kayo, kakunanan dito'y, Italia. For Israel had forgotten his maker and builded temples in Judah and multiplied fenced cities. But I will set a fire on the cities, and it shall devour the palaces thereof. Anumang ginawa natin, namang panatnat that we are doing the right thing, even though we have polluted altars. But we cannot see it. Anong sabi ng Panginoon? I will devour them to pieces. Hindi magtatagal. Maaaring we will not be devoured literally. Pero alam niyo, pag ang church ay wala doon ang Panginoon, there is no power. Let us not judge the church by how many people enter the church, no? Kasi may mga lugar na mas marami talaga yun. Ginagawa yan ng ibang religion. Andun sila every Sunday, andyan yung preacher. Pero yung power and presence ng Panginoon wala doon. Kaya masabi doon sa aklat ng Revelation, yung mensahe ito hindi binigay sa unbeliever. Binigay ito sa church. Sa mga saved individual. Sa membro ng bawat church. At sabi ng Panginoon,
I stand at the door and knock. If anyone open his heart, I will come unto him. That is not for salvation. That is for a believer who have built his altar out of sin. At sabi ng Panginoon, balik niyo ako. Ipalubos yun man. Ngumunagak man ka na kayo. Isunga na gito'y danga membro iti simbahan, iti libro iti Revelation. They have all the appearance of a church. But the very presence and power of God is not in them. We do not like that to happen in our church. We want His presence. We want His power. We want His provision. Tumakdan ka and let us. Aminsan kaya ko Diyos, ang yaman kami muna itinayman ko. Sampai kumari, ito'y nakasama ang asin kanenggel, na ito'y napakasin. Kumangat kami din ka, ipresent kami, itibagini, itipuso mi, itipanunod mo. Pagpangasin natin Diyos, among doon tinaramidan mi, manipod, inilunis, na kata. Anya kanina dito'y dangay, pangpangruna mi, nga saan mi, nga nakita siya. Pakawanin ka kami natin Diyos. At sampai kumangat, sirbida ito'y napamalagip, rebuke, correction, kung saan mi nga ituloy, dagito'y dangabanban at nga kunami nga mayag, kunami nga gusto, ng isang wanam, basong dagat. Ang asin ako Diyos, tugnar, itipuso, titunggal may sa kanakan. As everybody is bowing down. Kadagyeda, magipagang na mati ka may salakan. Ano kali nga awisa ko, may ako Diyos katna at punang ako Diyos. I might have a church. At daman iti simbahan ko. At daman iti altar ko. Ang asim ako Diyos, vision ko is your vision. Can you not say that to God to those? Luman, adda ka na tayo dito eh. Adda na gito dangay naramit tayo nga priority. Nagipatan tayo ni Apo Diyos. Kaya sumati ka na yung nararamidan tayo. Dahil tati normal ka na tayo, kaya makalipat kinyan. Kata ang oras, malaglagit tayo man ng iso. Kaya't mo kanitikas dyan, sikaman tiya sa anak mo. Kabalay mo lang garo doon, samto lang makita. Iti may sa oras, iti may sangay daw, iti lasod, iti makadomingo. Kas may sanga ba, kas may sanga ina, kaya't mo kaniti dyan. And yet God is talking to you, talking to us today. Kas tayo, naramidan tayo kinkuana. Ano pa kaya? Gaputa saan tayo nga prioridad iso mo? Gaputa division tayo nakukulapan. Kantayo may pangpangunan. May the Holy Spirit look which one's heart today. And may you kneel before Him. And claim His presence, His power, and His provisions in your life. Kada kayo mabisitas niya, yaman kami, tanda kayo natangag sa akin. Nung unay ko, awat ti Servina, iti simbahan ka na relihiyon tayo. Nuhaan tayo nga inakseptar ni Kristo akas manubot kang mangisalakan. Panang akseptar kini Kristo kat panang amin nga natayo kat managbasod. Kadiyay iti gapuna nga nailansa ni Kristo jay krus Kalbaryo, gapu iti pasol iti tao dito ramo ti dagat. Kat kayat na nga ito ti pamakawan. In you for na iti bagina, tatlong mapakawan tayo. Iti daw-dawatan na lang kada tayo. Bibigan tayo managbasol tayo, tatlong makwalify tayo. Nga mga awat kinyana, akas manubot kin mga sala. Taaduti mga ibagbaga nga inawat na ni Kristo nung saan da nga binipig nga nagbasol da, saan da nga dinmawat iti pamakawan, saan da nga kayat nga bamawi. Iti daytoy magundaway, diyan pa nagpapawi, iti basol tayo, dahil tati umunan ang tayo ramidan, tapno ni Kristo, dengguna iti kararag tayo. Kati pa nagkararag,
Si ka mismo kagkararag kata, itigukod mo nga panagkararag kat kunam, Apo Diyos, may saak nga nagbasol. Magyaman at tanatay ni Kristo di krus ni Kalbaryo, nga bayad itibasol nga inaramid ko. Itida ito'y magundaway, pakawanin siya kung kataksiparik ni Kristo, akas manugot din mga isalakan ko. Simple lang na kararag, but it means a lifetime, an everlasting life. Iso Papa. Kada kayo nga bisitas mo, saan ba yung namimbro tinatid na simbahan? Nagtati over me ka na. Saan may ako na balik kayo mga Baptisto? Because Baptist Church cannot save you. This church cannot save you. Only Christ who died at the cross can forgive our sins and save our souls. Kada kayo mamimbro tinatid na simbahan. Anyang environment ti kaya mo. Diya karubang manapnuan iti chismis, iso na kitati kay kaya. Diya napnuan iti rili, diya napnuan kaniti apa. Pinukunami kay Apo Diyos. Paano siya kay may sanga environment na dahil presensya at dahil di tao na dahil di ka. Make that as your prayer in the altar of holiness and righteousness. Saan nga altar iti baso ko. Saan nga di altar tayo iti masurot. Hindi ko di altar ni Apo Diyos. And He is inviting us right now. Come to me, sabi niya. Pray to me. Utter to me your petitions. Mabaling ka din ang pagkain. Salamat Apo Diyos, iti na ito'y nagundang mo. Salamat iti na ito'y napribiligyo. At pangasin, agserbi na ito'y warning kada kami. Nasapay kuman. Tanang kami nga lingad. Iti ang yaman nga aktibidades, ang yaman nga inaramid mi, ang yaman Apo Diyos, na napasama kada kami, tapno, saan kami agararang akasmaysa nga naman. Kaduan kami nga Kristiyano tapa, iti rason ni Apo Diyos, di balik ka na isalakan na, nga mitibiyag mi, saan nga makita na ito. Mga asim Apo Diyos, pakawalan na kami. At makita ko nga itinabunga, na biyag iti may sana na mati ka na. Hanggang Apo Diyos ay tuloy. Nakito'y ka nga, parintununan, pagkararagan, nga basol dayang di pundasyon. Pangasim Apo Diyos, nagparintunan kami, nagdumog kami, si pagkakumbaba kami isang wala na rasyang na kami. Ito'y mo tidamalegi, na biyag akasmay sa naman. Nakalayon din nakadwasi ka. Alalong diya sa saon mo isip ng gandaulo ka na. Ti makikita, ti panunod ka ni ti matami, kat diya'y banag na magitanok iti dagat. At ang muni Apo Diyos nga lawag ito'y dati tanigagay ni saan mo nga baybayan na. Kung isunday ta Apo Diyos ti kakararag, makasagitan mo ti dito'y nagundaway. Saan mo ko mga baybayan na dito'y nanganak mo, uray man na dito'y nabisitas mo. Tayo itibiyag, iti may sanga na mati, ang nakaisalakan ito ng Diyos. At salamat, iti na ito ng pribiligyo, magayaw ka, iti na ito yung masasun. At iti dawat ni tinaga ni Kristo ng mga mesalakan. Amen. Thank you so much. So, BYIers, high schoolers, actually, last Sunday of the month, kasi so na ito, iti kung muna tayong BYI Sunday or the Baptist Youth Team Pack or the Bible Youth Team Pack.